Balita naman mula sa The Hague. Nako, itong ating balitang ibabalita sa inyo ay mukhang nakakalungkot ito. Ang pinakabagong balita nating na sagap mula sa international na mga pangyayari, mula sa International Criminal Court, ukol kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, ay nako, ito ay kakalungkot talaga ng ating mga DDEs at ating mga supporter ng Duterte. Dahil ayon sa ICC, ay muling mananatili ng 1 taon sa detensyon si former President Rodrigo Roa Duterte dahil ang kanyang legal team na noon pa ay sa pangunguna ni Attorney Kaufman ay humirit yun na magkaroon ng interim release kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte dahil sa kondisyon ng kanyang katawan. At siyempre tinanggap naman ng ICC yung motion kumbaga ng mga legal team ni Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Sa takbo ng panahon ay pinagtimbang-timbang ito siyempre ng korte kung may merit ba o may basihan yung resolution o yung appeal ng legal team ni Duterte. Pero ngayon, ito, bagong-bagong balita. Talagang nakita ng ayon sa ICC, walang sapat na dahilan ang hirit ng kampo ni Duterte para sa interim release. At sinasabi pa ng ICC na kung hahayaan na si Duterte ay pauwiin sa pamagitan ng interim release, ay maaaring hindi na ito magpakita, hindi na mahagilap, hindi na may balik sa ICC kung kinakailangan, kaya dahil haharangan ito ng kanyang pamilya, haharangan pati ng kanyang mga supporters sa kahit anong paraan. Kaya ang naging desisyon ng ICC, maliban sa nakita pa rin nila na fit pa naman o tama pang kalusugan ng Pangulo ng dating Pangulo para humarap sa kaso, kaya ito ang desisyon ng ICC ay manatili siya sa detention cell ng International Criminal Court hanggang sa maresolba ang kanyang kaso. Ibig sabihin, mula kahapon nang ilabas itong desisyon ng ICC, ay siya ay mananatili na naman sa detention ng International Criminal Court sa loob pa ng 1 taon at hanggang sa matapos ang trial sa panibagong legal team ngayon na humahawak kay President Duterte at hanggang sa madesisyonan ng ICC ang kasong ito. Ang kaso na crimes against humanity na kung saan kinasangkutan ito ng nagtatago pa sa ngayon na si former PNP chief at ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa, na kung saan ayon naman kay Trillanes ay meron pang iba, marami pang iba ang mga susunod na mabababaan ng warrant of arrest dahil marami ang nakita ng ICC na mga personalities ng Pilipinas, na mga otoridad na co-perpetrators doon sa pagpapatupad ng anti-drug war na ngayon ay humulog sa pagiging crimes against humanity. Yan ang mga balita na ating abangan sa mga susunod. So keep it right here sa Radyo Abantis GTV at sa ating YouTube channel is GTV dahil tututok tayo sa mapangyari sa News Center at agad-agad nating i-report sa inyo para may agad-agad din kayong malalaman na mga balita. Maraming salamat. Hanggang sa susunod nating pagbabalita. Yan muna ngayon ang ating mga maiinit na balita para sa inyong lahat. Maraming salamat. Bye!